Good news and bad news po. Unahin po natin yung bad news. Attorney Harry Roque, tinabla na ng mga Duterte. Well, doon pa lang sa hindi nila kinuhang abogado si Harry Roque sa kaso ni former President sa ICC, hint na po yun na si Harry Roque ay tinabla na ni Sara Duterte. Ano yung good news? Out of frustration ni Harry Roque sa pagkakatabla sa kanya ng mga Duterte, uuwi na daw si Harry Roque. At dito daw niya lalabanan si President Bongbong Marcos kahit na siya ay nasa kulungan. Welcome po sa Usapang Tito Manny. Napanood ko po kasi yung video ni Harry Roque. Awang-awa ako sa kanya. Talaga pong nakakaawa si Harry Roque. Halos mangiyak-ngiyak na siya dun sa kanyang latest video. Kung saan isiniwalat niya yung kanyang frustration, yung ginawa ng mga Duterte sa kanya, na para bang hindi nakita ang ginawang hirap ni Harry Roque para kay Tatay Digong niya. Buti pa, panoorin natin yung video. Sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ayan, hindi ba? Lahat sinabi niya. Ano kaya ang masasabi naman ni Sara Duterte dito? Yung isang loyal supporter ng kanyang Tatay Digong ay parang initsapwera na lang basta-basta. Ibig bang sabihin, si Harry Roque ay wala nang halaga sa mga Duterte. Wala na siyang kwenta, wala na siyang maiaambag. Hindi ba sabi ni Harry Roque, meron siyang mga suhestyon na hindi pinapansin ng mga Duterte. Para kasing pinalalabas niya na kung kinuha siya ng mga Duterte para maging isa sa mga abogado ni former president, baka mapalaya si Digong sa ICC. Di ba narinig natin? Sabi niya kasi kung hindi madaan sa legal na proseso ng ICC, may ibang legal na proseso daw. Bakit hindi nakita ni Attorney Kaufman yan? Ibig lang sabihin, mas magaling si Kaufman kesa kay Roque. So, ang ikinadidismaya ni Harry Roque, hindi man lang daw pinakinggan yung kanyang mga suhestyon. Dahil para kay Roque, mas may magagawa siya kaysa kay Kaufman. Dahil sa mga suhestyon ni Roque, malamang mapapalaya niya si former president. Pero bakit siya tinabla ng mga Duterte? Isa lang po ang sagot dyan. Wala na silang tiwala kay Harry Roque. Paano ba naman? Tulad ng sinabi ni Sal Panelo, puro dakdak kasi ang ginawa nito si Harry Roque. Totoo naman. Sa bagay, kanino ba magmamana si Harry Roque? Di kay Sara Duterte, nakita niyo naman, halos araw-araw talaga mayroong bagong paninira si Sara Duterte. Di ba ganyan din ang ginagawa ni Harry Roque? Araw-araw mayroon din siyang paninira kay President Bongbong Marcos. Ano nangyari ngayon? Tinabla ka ni Sara Duterte. Kawawa ka naman. Kaya lang, hindi kaya lalong magalit sa iyo si Sara dahil inilabas mo pa yan sa social media. Di lalo ka lang malulubog, Harry Roque. Dahil sa ginawa mo yan, lumalabas na itong sila Sara Duterte ay walang utang na loob sa iyo matapos mong ipakita ang iyong wholehearted loyalty
kay former president, ganyan na lang? Itatapong ka na parang lumang basahan? Sabi pa niya, kahit na daw ganun, hindi siya matitinag na magbigay ng suhestyon. Pero, ito sabi niya, hindi daw siya matitinag na magbigay ng suhestyon tungkol sa kaso ni Digong sa ICC. Pero kung ganyan din lang, na hindi naman pinakikinggan yung kanyang suhestyon, baka, wag na. Hindi siya matitinag. Pero ganyan hindi naman pinakikinggan yung kanyang suhestyon, wag na lang. Ano pa talaga? Akala ko hindi ka matitinag, hindi ka mapapagod magbigay ng suhestyon. Pero porke tao ka lang at hindi naman pinapansin yung suhestyon mo, wag na lang. So anong susunod mong hakbang? Uuwi na lang daw si Harry Roque sa Pilipinas at dito niya lalabanan si Marcos kahit na siya ay nasa kulungan. Pahiya sigurado tong si Harry Roque sa sarili niya. Nung dinala sa The Hague si former president, hindi ba ilang araw pa lang nandun na kagad si Harry Roque? Tapos umasa siya na gagawin siyang isa sa mga abogado na sasama sa defense team ni former president. Hindi siya sinama. Mas may tiwala si Sara Duterte sa isang banyagang abogado. Ito ngang si Attorney Kaufman. Akala ko ba dapat Pilipino ang lilitis sa kapwa Pilipino? Siyempre, at the same time, Pilipino rin ang magtatanggol sa kapwa Pilipino. Bakit ito? Hindi man lang sinama si Harry Roque kahit na nagsusumiksik siya dyan sa The Hague para kunin siya bilang parte ng defense team. Hindi siya sinama. Hindi kaya dahil sa alam ng mga Duterte na may kaso siya sa Pilipinas Parang nakakahiya naman, isa sa defense team mo, may kaso. So nilaglag nila si Harry Roque dahil mas may tiwala sila sa isang banyaga kaysa sa kapwa nila Pilipino. Tapos sasabihin nila, bakit daw binigay si Duterte sa ICC? Hindi ba dapat sa Pilipinas para ang lilitis sa kanya ay kapwa Pilipino at ang magtatanggol sa kanya ay kapwa Pilipino? Pero dyan, hindi nyo man lang isiningit itong si Harry Roque. Pero isa lang talaga ang nakikita kong dahilan dyan. Wala nang tiwala si Sara Duterte kay Harry Roque. So sa frustration ni Harry Roque, naibulalas niya sa kanyang video yung kanyang sama ng loob kay Sara at sa mga kapatid nito. Dahil sinasabi niya, pamilya Duterte daw ang magdi-decide Pero hindi nga ba nakakahiya para sa isang attorney Harry Roque na hindi isama at ietsapwera ng mga Duterte sa kaso ni Digong? So sa frustration ni Harry Roque, uuwi na lang daw siya ng Pilipinas at kahit na sa kulungan ay lalabanan niya si Marcos. Dapat naman kasi hindi ka na umalis ng Pilipinas. Noon pa man, nilabanan mo na si PBBM kahit na ikaw ay nakakulong. Hindi ka na sana nakatanggap ng sama ng loob mula sa mga Duterte. Nako, hindi naman kaya dumating yung panahon na babaliktad itong si Harry Roque at siya ay muling magiging anti-Duterte. Tandaan nyo po noong mga taong 2016, anti-Duterte po yan si Harry Roque. Kinakampanya pa niya na wag daw iboto itong self-confessed na mamamatay tao. Tapos ngayon, kumakahimod siya ganun-ganun na lang. Paano yan ngayon? Tinabla ka ni Sara Duterte. Hindi kaya babaliktad ka na naman? Sabi nga, lalabanan daw niya si BBM kahit na siya ay nakakulong. Dapat noong pa ginawa mo na yan. Napahiya ka na lang kasi hindi ka natanggap ni Sara Duterte. Kaya gusto mo, umuwi na lang ng Pilipinas at magpapakahiro ka. Sasabihin mo, lalabanan mo na si President Bongbong Marcos. Ito naman kasing si Sara Bakit ba initsapwera mo pa tong si Harry Roque? Nako, ingat ka rin. Baka maraming alam si Harry Roque tungkol sa'yo. Sayang, hindi pa naman maatim ni Harry Roque ang mga pinagdadaanan ni former president ngayon. At handang-handa siyang tumulong. Kung ganyan naman, na binaliwala siya nila Sara Duterte, mas mabuti pang umuwi na lang siya dito. Ito naman kasi mga Pilipino 2 taon nang ngak-ngak si Harry Roque. Hindi ba bago siya umalis ng bansa, nagtawag na yan ng people power? Walang pumansin. Nasa abroad na siya, dakdak pa rin siya ng dakdak. Nagtatawag pa rin siya ng people power, wala pa rin siyang pumapansin. Ngayon, sisisihin mo ang mga Pilipino. 2 taon na daw siyang dakdak ng dakdak. Hindi niya alam kung bakit wala naman daw kumikilos dito. Alam niyo kung bakit walang kumikilos dito? Kasi wala na silang power. Kasi kahit na anong sabihin ni Harry Roque,
na si President Bongbong Marcos daw ay wala sa tamang pag-iisip para mamuno ng bansa. Ibabalik ko sa inyo yan. Lalo na sa amo mong si Sara Duterte. Kayo ang wala sa wastong pag-iisip. Lalo na si Sara Duterte. Hindi po niya talaga kakayanin pamunuan ang bansa natin. Real talk lang yan. Maniwala kayo sa hindi. Hindi po talaga kaya ni Sara Duterte. Dahil kung itong sinasabi ni Harry Roque na wala sa tamang pag-iisip si President Bongbong Marcos, hindi kaya para kay Sara Duterte ang statement mo na yan? At kung walang pumapansin sa iyo sa 2 taon na pagnangak-ngak mo, bakit hindi ka humingi ng tulong kay Sal Panelo? Udyukan mo si Sal Panelo na mag-umpisa ng people power. Ewan ko na lang kung pakinggan ka niya, pero sigurado sa sinabi mong ito, matutuwa si Sal Panelo dahil gustong-gusto niya na umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo, kesa naman dakdak ka ng dakdak sa abroad na siyang nagiging sanhi ng lalo mong pagkabagsak. So, dapat na po ba tayong matakot dahil pauwi na si Harry Roque at siguradong pamumunuan niya ang susunod na people power para daw hingin ang pagbibitiw ni President Bongbong Marcos sa pwesto. Na sinabi naman ni Harry Roque na hindi naman daw krimen na hingin sa presidente sa isang maayos na paraan na magbitiw na lang siya at ibigay kay Sara Duterte ang pamumuno. Ay, napaka-faithful naman talaga ni Harry Roque. Kinabla ka na nga ni Sara Duterte, pero gusto mo pa rin na magbitiw si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Yan ang dapat makita ni Sara Duterte, yung iyong faithfulness, yung iyong loyalty. Pero it's too late na eh. Kinabla ka na eh. So, manalangin ka na lang na maging positive itong paglalabas mo ng sama ng loob sa mga Duterte, pakinggan yung mga suggestions mo, at malay mo, isama ka sa defense team ng tatay niyang si Digong. Pero malabong mangyari yon. So, ang dapat mo ang gawin, mag-impake ka na dyan, at umuwi ka na ng Pilipinas, at simulan mo yung sinasabi mong lalabanan mo si President Bongbong Marcos dito, kahit na ikulong ka nila sa isang walang kwentang kaso. Kayo po, nakahanda na ba kayong i-welcome si Attorney Harry Roque? At sa pagbabalik niya, pamunuan niya kaya ang susunod na people power? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.